mga Pilipino ang umaalis ng bansa para magtrabaho at manuluyan sa ibang bansa. Kumpara kasi noon, hindi na ganun kahirap ang umalis ng bansa ngayon. Napatunayan ito ni Mang Berrio, isang musikero at isa sa mga unang OFW ng Hong Kong. Araw-araw, libo-libo ang mga taong umaalis sa bansa para maghanap ng trabaho at manirahan sa ibang lugar. Dito lang sa Hong Kong, umaabot na sa 140,000 na Pinoy ang naninirahan at patuloy pa itong dumarami. Hindi na raw kasi singhirap sa dati ang pumasok at makapagtrabaho dito. Ni walang kapitbahay o kasamang Pinoy si Mang Berrio nung una siyang makatapak sa Hong Kong. At alam daw niya kung gaano kahirap ang pumasok sa ibang bansa. Isa kasi siya sa mga unang Pilipino na nakapagtrabaho sa Hong Kong. Musika ang naging pasaporte ni Mang Berrio nang makarating sa Hong Kong noong 1949. Sakay ng barko, naglakbay si Mang Berrio papuntang Hong Kong. Ang kanyang pakay, manilibihan muna sa hukbong militar. Noon kasing mga panahong iyon, isa ito sa mga paraan para makapasok at makapagtrabaho sa Hong Kong. Naging reserved officer si Mang Berrio at musikero sa banda. Kabilang din si Mang Berrio sa 3 major migration waves ng mga Pilipinong manggagawa na unang umalis sa bansa. Unang wave of migration nangyari noong early 1900s hanggang mga 1940s. Okay? Ito yung mga unang workers natin nagpunta sa Hawaii to become fruit pickers and plantation workers. Muli namang tumagsa ang bilang ng mga Pilipino na umaalis ng bansa noong 1947 hanggang 1970s. Nagsimula naman noong 1974 ang pangatlong migration wave ng mga Pilipino na tuloy-tuloy pa rin daw hanggang ngayon. Nasaksihan ni Mang Berrio ang pagdami ng mga Pinoy sa Hong Kong. Hong Kong had to recover from the effects of the devastating war against the Japanese, yung sa World War II specifically. So ito yung mga hinahanap na labor force ng Hong Kong. Nanatili kasi siya rito matapos magserbisyo bilang sundalo, hanggang sa itinuluyan niyang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang musikero. Agency yun, nagkahanap sila ng mga musician, nationality. Yun, tinukuha nila. Sabihin kagad sila, you want to work with me? The money is this. At hindi nagtagal, naging matunog ang kanyang pangalan sa larangan ng jazz bilang isang trumpeter. Malayo na ang narating ni Mang Berrio. Marami na rin ang kanyang naranasan mula nang una siyang manirahan sa Hong Kong noong 1949. Nagsimula sa simpleng pangarap na maging soloista ng bandang musiko at sa kanyang galing, siya ngayon ang kaisa-isang Pinoy trumpeter sa Hong Kong sa edad na 83. Yan ang aking isa kong pangarap sa buhay na ako'y hangaan ng publikong sinutugan ko. Miskin na dito, mapahapon, mapuryano, miskin na mga papidyan. Ginagawa ko talagang gusto nila yung tinutugtog ko. Sa Hong Kong na natupad ang pangarap ni Mang Berrio na maging isang sikat at magaling na trumpeter. Dito na rin niya binuo ang kanyang pamilya nang makapag-asawa siya ng isang Chinese. Hi, Philippine. Hi, Kapuzo. Okay. Ngayon, patuloy pa rin siyang tumutugtog at nagpapasaya sa mga turistang bumibisita sa Hong Kong. Andito ako ngayon sa Ned Kelly's Lasta ng isa sa mga pinakapopular na jazz club dito sa Hong Kong.
Dahil tampok dito ang pinakamatandang trumpeter sa buong Hong Kong, 83 years old na siya. At alam niyo ba kung anong pinakamaganda? Isa siyang Pilipino, si Mang Berio Llaneza. Tara, jamming na! This is the youngest member of the band. This is our 43-year-old, 48. The former chief executive of Lehman Brothers in 1926. Medyo jam-pack kayo dito sa Net Kelly Standard. Actually, tumitas sa training ni Mang Berio. Talagang punuan yung mga tao. Wala na mga punuan. Eto, nakatayo na lang ako dito. Hi! Ako po si Cara David. Isa pong karangalan ang makilala po kayo. Ang galing-galing ninyo! Ang galing-galing ninyo! Well, hindi po kayo mukhang 83. Hindi po halata. Ito kayo, di ba? At ito kayo. China Coast. Puro Pilipino. No, the band leader is English. English. Tapos kayo ito. Yeah, all Filipino. All Filipino na. Hanggang kailan pa po kayo tutugtog at magja-jazz club? Hanggang tumutunog. Hanggang tumutunog. Hanggang tumutunog, nakakatugtog ako, tutugtog ako. Pag hindi na po pwede, that's it. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Anong magagawa ko pang maganda ro sa ginagawa ko. Pinatunayan ni Mang Berio na gaano man kalayo o kalapit ang lakbayin ng isang Pilipino, hindi mabubura ang kanyang tunay na pagkatao. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin. OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David para sa OFW Diaries.